ay tinuturing kong napaka-importante sapagkat itatry ko pong buhayin ang mga pangunahing aral na pinasabi ng Panginoon kay Moses para sa mga Israelites. Pakinig kayo mabuti. So sabi ko nga, napakahalaga nito. Kasi tayo pong mga Kristiyano ang tinatawag na spiritual Israel. At kamukha nila sa pagsuway sa Diyos. Isa pa, ang Diyos po ng Israel ay Diyos din natin, tayong mga Christians. Ang Bible din po nila ay kapareho rin ng ating Bible. Now, remember po sa Exodus chapter 3, si Moses ay kinatagpo ng Diyos sa harap ng nagliliyab na puno o burning bush. Bakit po siya kinatagpo ng Diyos that time? Well, pinaalam po sa kanya ng Diyos na gagamitin siya para tulungan ang mga Israelites na makalabas sa pagkaalipin sa Egypt. At dalhin, look at that, ilabas yung mga Israelites at dalhin sila sa Canaan o Promised Land. Importante po ito kasi lahat po tayong tinatawag na Kristiyano ay mayroon pong nakalaan na sa ating Promised Land. Ang Diyos, kaya natin pinag-aaralan po ito. Well, ang nangyari naman po, nakalabas sila sa Egypt, sa pagkaalipin. Remember si Pharaoh, yung nag-reign that time. So, tinulungan sila ng Panginoon para makalabas sila sa pagkaalipin nila sa Egypt. Now, para po makarating sila sa Promised Land, maglalakbay sila ng mga 11 days. 11 days lang, walang 2 linggo. Pero ano pong nangyari? Yung supposed to be 11 days lamang, naging 40 years. Maganda pong alalahanin yan. Mga anak po ito ng Diyos, tinulungan sila para makalabas sa Egypt na symbolic ng pagkaalipin. Pero, inabot sila ng 40 years, umikot sila sa ilang, imbis na 11 days lamang, makakatungo na sila sa Promised Land. Damahin po ninyo tayo rin, meron tayong Promised Land. Nakukuha niyo po? Meron. Kaya tutukuyin natin, pag-aaralan natin ito, ano ang dahilan, bakit inabot sila ng 40 years? Nakuha niyo po. So mayroon pong dahilan ito, kaya natin pinag-aaralan. At yung dahilan na ito sa kanila, ganon din po ang dahilan sa atin, kaya yung promised land ng Lord o ng God, hindi po natin natatagpuan. Okay? Praise God. So, bakit nga inabot sila ng 40 years? Well, isa lamang po ang pangunahing dahilan. Isa lang. Yung kanilang disobedience. Ang kanilang paulit-ulit na pagsuway o hindi pagsunod sa mga inuutos ng Diyos. So dito pa lang, makikita niyo po ang importance na pag-aralan. Again, pag-aralan. Ang alin? Yung salita ng Diyos. Kasi hindi mo masusunod yung gusto niya kapag hindi mo pinag-aralan ang salita niya. Pakinggan niyo pong mabuti ito. Sabi ko nga kanina, yung mga Israelites na tinatawag na anak ng Diyos, mga anak ng Diyos, dinidireksyonan sila ng Panginoon. Paano papasok ng Promised Land? Okay, nandun po tayo kanina, right? So,
Imbes na 11 days lang ang nangyari, inabot sila ng 40 years. Paikot-ikot lang sa ilang. Marami kayong matututunan nun. Balikan niyo po ang salita ng Panginoon. So, bakit sila tumagal? Kasi po, paulit-ulit ang kanilang pagsuway o hindi pagsunod sa mga inuutos ng Diyos. Kaya pwede nyo na sabihin sa sarili nyo. Ito palang pagsubay ko dito, iikot ako sa ilang. Buhay naman ako, kumakain naman ako. Pinaprovide ng Lord ng pagkain kahit sa ilang. O ganito lang ako, umiikot ako sa ilang. Di po ba? Tapos, ang nangyari, doon sa ilang, yung mga naunang henerasyon, namatay na eh. Pinag-aaralan po natin dito ngayon, yung bagong generation na papasok sa Promised Land. So, sabi ko nga, ang gustong ipaalala sa atin ng ipaalala ay itong ating pinag-uusapan ngayon kasi gusto niya tayong matulungan. Now, yan pong pagitan ng 11 days at 40 years, ang maliwanag na nagsasabi sa atin kung gaano nakakawala ng mga mabubuting bagay. Maraming mabubuting bagay. Ang hindi pagpili, ang hindi sundin ang Diyos kaagad. Itudugtong niyo kaagad. Kasi yung patlang na hindi ka susunod, marami nang nawawala doon. Tingnan niyo po ito. Ang pinag-uusapan po dito na pagpasok o dito na papasok pa lang sa Promised Land ay ang mga bagong generation na. Kasi yung mga naunang naglakbay sa ilang o wilderness, marami ang nangamatay na. Kaya hindi na-experience ang pagpasok sa Promised Land. Pwede rin mangyari sa atin yun, di ba? Hindi natin ma-experience yung pinag-aaralan nating Promised Land sa buhay natin. Pwede rin naman. Kaya nga ngayon, hinahayagan tayo ng Panginoon ng ganito. Tayo ang pipili. So sabi ko nga, ang dahilan, mas pinili nilang sumuway sa Diyos. Pagsuway na nagbubulid, hindi lang kahirapan, kung hindi sa kamatayan. Look at that. Di alam na maraming tao yan. Binabaliwala yung Bible. Binabaliwala yung salita niya. Binabaliwala yung batas niya. Well, habang binabaliwala po natin ito, lumalapit tayo ng lumalapit doon sa kamatayan and kawalan, kahirapan, lahat. Can you imagine, bakit ganito ang pag-uugali ng maraming tao? Samantalang ang promise ng Panginoon ay totoo. Nakuha niyo po. So, ngayon naman po, babalikan natin ang Deuteronomy 30 para ma-review po natin ang dapat nating tutukan sa buhay natin para humaba ito at maging sagana. Excited po ba kayo? Okay, pakinggan niyo po ito. Sa Deuteronomy chapter 30, mababasa po natin ang mga paalala ni Moses sa bagong generation na mga Israelites bago sila pumasok sa Promised Land. Kung tayo po ang parang Israelites na dami nating kasalanan, nagawang pagkakamali before, para kinakatagpo tayo ng Lord. Okay, gusto niyo pumasok sa Promised Land. Okay, sabi ng Panginoon. Ganito gawin niyo. Kaya damahin po natin ang pinasasabi o pinagsabihan ni Moses dito sa Deuteronomy 30. Kinig po kayo mabuti. Ang sabi niya, kapag nangyari sa inyo ang mga bagay na ito, ang mga pagpapala at ang mga sumpa na aking sinabi sa inyo at maalala ninyo ito,
kapag naroon na kayo sa mga bansa kung saan ipinabihag kayo ng Panginoon na inyong Diyos. At kung sa mga oras na iyon ay magbabalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos at susundin ninyo ng buong puso at kaluluwa ang lahat ng inutos ko sa inyo. O tingnan niyo po yung result. Yung manunumbalik na sa Panginoon. Dati doon sa lugar ng makasalanan. And then, ito pong susunod, pakinggan niyo po magiging result. Ang sabi rito, kaaawaan kayo ng Panginoon na inyong Diyos at titipunin mula sa lahat ng bansa kung saan ipinabihag niya kayo. At pagkatapos ay muling magiging mabuti ang kalagayan nyo. So parang yung mga tao noon kung saan-saan bansa, napunta, napadpad. And sabi ng Lord, since anak niya, yung Israelite, sabi niya, gusto ko kayong tipunin. Parang, may gagawin ako sa inyo maganda eh. Parang ganun yung sinasabi rito. And then sa mga sumusunod na verses, kahit itinaboy pa niya kayo sa pinakamalayong bahagi ng mundo, sabi rito, titipunin pa rin kayo ng Panginoon na inyong Diyos. At pababalikin sa lupain ng inyong mga ninuno at aangkinin ninyo ito. Pauunlarin at padadamihin pa niya kayo kaysa sa inyong mga ninuno. Ibig sabihin, paunlarin niya. Lahat ng area sa buhay ng mga Israelite, sabi niya, ang pangako rito, paunlarin ko kayo. Paunlarin ko kayo. Sigurado yon. Yan ang pangako ng Panginoon. And then sabi pa niya, babaguhin ng Panginoon na inyong Diyos ang mga puso ninyo at ang mga puso ng inyong lahi para mahalin ninyo siya ng buong puso't kaluluwa at mabubuhay kayo ng matagal. Makikita nyo rito, para pinapakita ng Panginoon dito, na yung mga tao no, kung saan-saan nagpuntahan, right? Dami, travel. Even yung mga Jews ngayon, kung saan-saan. Kaya nga, bago dumating ang Lord, magkakaroon sinasabing regathering of the Jews. Kung sinusundan ninyo nangyayari sa Israel, mga ilang taon na yun eh. Nagbabadya na, sabi ko, malapit na talaga dumating ang Lord. So yung na-scatter sa iba-ibang lugar, sabi ng Lord, titipunin ko kayo ulit. Pauunlarin at padadamihin pa niya kayo kaysa sa inyong mga ninuno. So dito pa lang, stop lang ako muna dito. Dito pa lang sinasabi na ng Panginoon, wala sa lugar yung pagyaman. Ang pagyaman nasa pagsunod sa Diyos. Kasi ang Diyos may original plan sa atin. Kaya pagka wala kang relasyon sa Panginoon, hindi mo makikita. Pag may kinakayag ka ng iba, sa magandang buhay, hindi, sasabihin ko sa inyo, pasama ng pasama, pasama ng pasama, saan mang bansa kayo pumunta, pasama ng pasama, pahirap ng pahirap. Kaya pinadiscuss ko po kahapon yung sa Troms Go Live, di ba, Brother Josh? Dito si Brother Josh. Pakinggan niyo yan, napakaganda ng diniscuss nila. Kapiraso pa lang yan. Puntahan niyo ang YouTube. Tingnan niyo yung mga bansang naghihirap. Makikita ninyo yung malalaking bansa, yung poverty sa kanila, antitindi. Marami pa akong gustong ipadiscuss sa Troms Go. Habang nakikita ko po yun sa YouTube, yung mga bloke-bloke na lugar sa New York, blocks ng street, buo dito sa kanan, buo dito sa kaliwa, sarado ang mga establishmento. Sarado. Papadiscuss ko sa kanila yan. Hindi ko ito hinahanap pinakita ng Panginoon sa akin. New York pa lang yan. Amerika pa lang yan. Iba pa yung mga lugar. Look at that. Pero ang tao, maraming tulog. Nasa Facebook lang. Right? Dami nangyayari. Left and right. Nangyayari na. Pero mga tao, social media. Right?
parties. Di alam ng maraming tao itong gera na ito sa Israel. Lagi ako umiiyak. When we pray, kami ni Janice, first time ito nangyari. Pagka kami nananalangin ni Janice, praying for Israel. First time to, hindi ako umiiyak pag nagpe-pray ako sa Israel. Pero ngayon, humahagulgol ako every time kami nagpe-pray. This is outside my message today, but naalala ko lang kasi, walang alaman tao puros Facebook. Nakuha niyo po? Wala na. Sabi ng Lord, Merita, dadating ako bigla doon sa mga hindi naghahanda. Bigla, magugulat sila. Why? They're not checking on me. Hindi na sina-check ang word. Nagigising po ako. Wake up, church. Tayo inaasahan ng Lord. Kayo yung gusto kong maging generation. Tayo na sumusunod sa Panginoon. Tayo ingatan ng Lord. Tayong pakakainin pa rin niya kahit wala ng pagkain sa mundo. Kaya pinadiscuss ko po yung great famine and poverty kila Diyos kagabi. Puntahan po niya yan. And then, pwede kayong pumunta sa YouTube. Imagine mo yung devastation sa ibang lugar. Yung lalaki ng nasisirang lupain para sakahan. Walang tigil yan. Walang tigil. Earthquake. Baha. Diba? Devastated ang napakalalawak na lugar. Hindi naman nare-rehabilitate yan eh. You gotta change the time. It's set already. Boiling na ito. Kaya po, kayo as a church, gusto ko rin himukin. Huwag na tayo masyadong tumingin ng malayo. Okay, baka hindi pa natin makita ang Lord. Nakuha nyo. Titig tayo. Anong pinapakita ng Lord sa mundo ngayon? Titig tayo. Attention natin, nandun sa salita ng Lord. Ano yung pinapagawa ng Lord? Nakuha niya po. Pagtulungan po tayo. Okay, makinig po kayo mabuti. Pinag-usapan natin yung mga result ng mga kakampi sa Lord at decide mag-obey sa Panginoon. So sabi nga, kakaawaan kayo ng Panginoon. Diba? Itong binabasa ko, verse 3. Kakaawaan kayo ng Panginoon, na inyong Diyos, titipunin mula sa lahat ng bansa, and then, pagkatapos muling magiging mabuti ang kalagayan ninyo. Kahit itinaboy pa niya kayo sa pinakamalayong bahagi ng mundo, titipunin pa rin kayo ng Panginoon na inyong Diyos. At pababalikin sa lupain, look at that, ng inyong mga ninuno. And then, sa verse 6 na po, jump na ako doon. Babaguhin ng Panginoon na inyong Diyos ang mga puso ninyo at ang mga puso ng inyong lahi para mahalin ninyo siya ng buong puso't kaluluwa at mabubuhay kayo ng matagal. Tingnan niyo bang hinihingi? Buo. Walang kalati dito sa Bible. Nakalati lang ang gusto ng Panginoon sa pag-ibig na hinihingi niya sa atin. Now, sa next verse naman, pinapasilip po tayo ng Diyos sa gagawin niya sa ating mga kaaway. Look at that, pinasilip niya to eh. Ito naman yung gagawin ko sa mga kaaway ninyo kung kakampi ko kayo. Ang sabi rito, ipaparanas ng Panginoon na inyong Diyos ang lahat ng sumpang ito. Sa inyong mga kaaway na napopoot at gumigipit sa inyo. Look at that. So, meron mga binanggit ang Panginoon na anong gagawin niya? Sa Bible naman, makikita niyo lahat yan eh. Ano yung mga parusa ng Panginoon sa mga kaaway ng tunay na Kristiyano. Okay. Sa mga sumusunod po na verses, pinagpatuloy ang mga pangako ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Ito po maganda eh. Pakinggan niyo po yung pangako ng Lord. Sabi rito, muli ninyong susundin ang Panginoon at tutuparin ang lahat ng utos niya na ibinigay ko sa inyo ngayon. Yan ang sabi ni Moses. And then nasabi pa niya, pauunlarin kayo ng Panginoon na inyong Diyos sa lahat ng ginagawa ninyo. Tinan niyo po yan. Pararamihin niya ang inyong mga anak. Hindi problema ang maraming anak sa Diyos. Ganon din, pararamihin niya ang mga hayop at ang inyong mga ani. Dahil
natutuwa ang Panginoong pagpalain kayo. Gaya ng pagpapala niya sa inyong mga ninuno. So joy ng Panginoon po, yung napagpapala tayo. Kaya kung dumadanas po tayo ng paghihirap, hindi po yan gusto ng Panginoon. Kaya lang may batas ang Lord, ang God, hindi niya pwedeng sirain ang batas. Kapag sumusunod ka sa Kanya, diretso, walang liko-liko, diretso, ito mangyayari po sa atin. Kapag may sumasabit sa buhay natin, parang hindi tayo umuunlad, sigurado po ako, mayroong dapat i-correct sa buhay natin. Ang problema sa maraming tao, tinatanggap lang ng marami ang kalagayan nila. Why? Buhay pa eh. Nakaraos din naman. Hindi gusto ng Panginoon na makaraos lang tayo. So lahat po lang, ganyan lang ang level ng buhay, sinasabi po ng Panginoon. Meron akong balak sa inyo. Gusto ko kayong paunlarin. Sama kayo sa akin. Gusto niyo ba? Nakuha niyo po? Yan yung pinakalaman ng puso ng Panginoon eh. Nakuha niya po. Parang sinasabi, meron akong gustong baguhin sa inyo. Ipagawa sa inyo. Hindi yun natatouch eh. Ayaw nyo naman touchin. Ayaw nyo namang mag-stretch. Para i-touch ito, hanapin ito, tumutok doon sa, ay, ito hindi pa namin ito nagagawa. Ito ang gagawin namin. Kaya walang change sa buhay. Kaya nakikita ko po, ang buhay ganun eh. Kapag umadvance ka ng pagsunod sa Diyos, may makikita mo, pagdating ng time, kahit wala pang masyadong pera, blessing, everything, pero dito lumalago ka. Sa puso lumalago ka. Maganda yung pinagkakalago mo. Ang mangyayari, titignan ka lang pala ng Lord, pero yung pagpapala mo, nandun, pag-aabang na sa'yo. Kaya lang dapat buo. Pag-ibig natin sa Lord. Look at that. Buo. Hindi pa konti-konti. Buo. Sentro. Praise God. Ito yung pangako ng Lord. So, sabi niya, matutuwa ako sa inyo pag sumusunod kayo. Paunlarin ko kayo. Matutuwa ako. Ito pa, sabi, sa verse 10. Pangyayari ito. Okay, nilagyan ko lang ng numero. Mangyayari ito. Una, kung susundin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos at tutuparin ang lahat ng utos niya at tuntuning nakasulat sa aklat ng kautusan. At kung manunumbalik kayo sa Kanya ng buong puso't kaluluwa, yan ang number 3. Ang sabi ng Panginoon, pauunlarin niya eh. Right? Tayo eh. Tama po ba? Pansinin po ninyo ang extra effort ni Moses. Sabihin lahat. Ang tagubili ng Diyos sa new generation na papasok sa promised land. Verse 11. So yun po yun, yung mga papasok. Ngayon naman, nag-i-encourage pa siya para makasunod itong bagong generation na ito na papasok nga sa promised land. So dinagdagan pa niya. Di na may pagkihikayat ni Moses mismo. Kasi nararamdaman niya yung puso ng Lord sa bansang Israel, sa mga anak ng Lord. So sabi ni Moses, sabi niya, hindi mahirap unawain at gawin ang mga utos na ito na ibinibigay ko sa inyo. Look at that. Appreciate ko si Moses. Wala ito sa langit para magtanong kayo. Sino ba ang aakyat sa langit para kunin ito at ipahayag sa atin upang masunod natin? Sabi ni Moses, wala rin naman ito sa kabila ng dagat para magtanong kayo. Sino ba ang tatawid sa dagat para kunin ito at ipahayag sa atin upang masunod natin? E de sabi niya, Jesus, nasa inyo ito. Meaning, nasa pagpili nyo ito. Nasa bibig nyo ito. Nasa puso ninyo. Kaya, directionally. Kaya, sundin ninyo ito. Di ba ang liwanag ng Bible? Tama po ba? Sobrang liwanag. Now, sa mga susunod po na verses, ito nga yung tinatawag kong the hour of
decision. Ulitin ko po, sabi ni Moses, makinig kayo with exclamation point. Makinig kayo. Sa araw na ito, pinapapili ko kayo. Buhay o kamatayan. Kasaganaan o kahirapan. And then, ito yung mga promises of God. Inuutusan ko kayo ngayon. O, yan din po yung gusto ko sabihin. Ngayon na to. Okay? Na, una, mahalin ang Panginoon na inyong Diyos na mamuhay ayon sa kanyang pamamaraan. Pamamaraan ng Diyos. Now, kapag hindi po kayo nag-aaral, nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi nyo malalaman ang pamamaraan ng Diyos. Kahit kayo na ang isa sa pinakamayaman at pinakamatalino sa buong mundo, kapag hindi nyo binasa ang lahat ng gusto ng Diyos na mabasa ninyo sa Bible, pinakakawawa pa rin kayo o kasama kayo sa mga kaawa-awa sa mundong ito. Nakuha niyo po. Pangalawa, ano pa po yung promise ng Lord? Sabi niya, sundin ang kanyang mga utos at tuntunin. At ang result nito, kapag sumunod tayo, sabi doon kung gagawin ninyo ito, look at this, mabubuhay kayo ng matagal. At dadami at pagpapalain kayo ng Panginoon doon sa lupaing titirhan at aangkinin ninyo. Meron na pong inilagay ang Panginoon para sa atin. Para sa atin. Dito Nakuha niyo po. Kahit hindi niyo po kailangan mag-isip na, paano mangyayari sa amin yun? Ako minsan pagka ganon, parang almost impossible yung naiisip ko. Nananampalataya lang ako. Sabihin ko sa sarili ko, teka, hindi mo problema yun. Sumunod ka lang ng sumunod. And you just wait. Sabihin niyo, oo nga, bakit ako nag-iisip? Ang Diyos ang gagawa noon, ang gagawin ko lang, susundin ko siya ng susundin. Lahat ng gusto niya, hanapin ko, susundin ko siya ng susundin. At lahat ng promises niya, hindi akong gagawa noon Siya. Unahin ko yung pinagagawa niya, and then, doon sa pag-uuna ko sa kanya, doon mabubuo yung mga promises niya na ibibigay niya sa akin. So, ang daming pangako, right? Okay. Ngayon naman, sinabi rin po ni Moses, ang punishment naman sa hindi susunod sa batas ng Diyos. Look at that. Inopen ng Panginoon Pag susunod ka, ganito mangyayari sa iyo. Pag hindi, ganito rin ang mangyayari sa inyo. Okay, verses 17 to 18. Ito naman yung punishment of disobedience. Sa Tagalog, ngunit kung tatalikod kayo at hindi susunod sa Kanya, at kung sasamba kayo at maglilingkod sa ibang mga Diyos, ngayon pa lang, binabalaan ko na kayo na siguradong mamamatay kayo. Hindi kayo mabubuhay ng matagal sa lupaing titirhan ninyo at mamanahin doon sa kabila ng Jordan. Masakit pong sabihin yon. Masakit. Hirap na hirap po ako dito sa siguradong mamamatay kayo. Masakit po ito. Kahit sabihin. Pero kailangan pong buo yung sabihin ko. Nakuha niya po. And then, sabi ni Moses dito, sa araw na ito, tinawag ko ang langit at lupa na maging saksi kung alin dito ang pipiliin ninyo, buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa. Piliin sana ninyo. Look at the suggestion, strong suggestion ni Moses. Sabi niya, piliin sana ninyo ang buhay para mabuhay kayo ng matagal. Pati na ang inyong mga anak.
Tingnan nyo kung gaano katuhog-tuhog yung pagsunod natin sa Panginoon, pati pamilya natin, mga anak, basta kasama pag sumusunod ka. At yun din ang nakita ko po sa buhay ko. Isa lang ako, mga anak ko before, lahat wala sila sa Panginoon. Kung ano-ano rin ang mga naging buhay nila. No? But, lahat nandito po kami. Lahat nakakapaglingkod kami sa Panginoon. Kaya nakakamangha po, ganun pala yung life. Pag nakikita nyo na yung kilos ng Panginoon, namamangha kayo, mas dumadagdag pa ang dami ng wisdom o karunungan o naiintindihan ninyo. Praise God. So, sabi sa English, sabi ni Moses, I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, between blessing and cursing. And then minungkahi niya, therefore, choose life, that both thou and thy seed may live. Very straightforward si Moses. Piliin niyo yung buhay. Diba? Huwag kamatayan. Piliin niyo yung blessing. Huwag cursing. Piliin niyo. Kayo inaantay ng Lord. Piliin niyo. Sundan ninyo ang daan para makuha niyo yung blessing ng Panginoon. Tahakin na po natin ang daan na yun. Hello and welcome to Trumps Go. Trumps Go is an acronym for the Rock of My Salvation Global Outreach that fits our purpose statement perfectly. To go into all the world and preach the good news to everyone. Matthew 28:19. Therefore, go and make disciples of all the nations. Founded by Pastora Emerita Barqueros in 2001, the Rock of My Salvation is the media ministry of the Church of Jesus the Sovereign Lord. You also may have heard of Trumps in our weekly radio program, DWIZ 882 kHz. We have always desired for more radio airtime and audience reach beyond the Philippines to preach the good news. Today, through Trumps Go, we practically have unlimited airtime and a global platform that can reach into all the world. To accomplish our mission, Pastora Emerita is taking the preaching of the gospel to another level. We are excited to invite you to join the Trumps Go community. Once you become a member, here are some of the benefits and exclusive content that you will get to enjoy. Fresh visions and revelations about God's Word to Pastora Emerita. Receive your Now Word and make room for the life-changing presence of the Holy Spirit. Mentoring by Pastora Emerita. Master your walk with God, have your character and attitudes refined, and experience a 180-degree turnaround as you listen to never-before-aired preachings and insights released only to the community. Struggling to get through the week? Refuel here and receive refreshing word, biblical promises, real-life stories, and inspirational posts to cheer you on. Get an inside look as Pastora Emerita takes you behind the scenes of the making of her messages, her own lifestyle of worship, her journey as a pastor and a mom, and learn her secrets that led her to true success in life. Engage with the Trumps family as we share personal insights to Pastora Emerita's messages, host online discussions, Q&A, and create opportunities for you to serve and help build God's kingdom together. If you want to break free from problematic patterns and cycles of life and desire true and lasting change to become who God designed you to be, we welcome you to the Trumps Go community.